Hindi na nakapagsalita si Isabel kasi kinuha ang kanyang dila gamit ang kulam. Alam mo si Marites, ang baho ng hininga nun? Mahilig kasi siyang manira ng ibang tao dati, pero nagbago iyon nang may kumulam sa kanya at nawala ang boses niya. Sa baryo ng San Isidro sa Laguna, kilala si Isabel bilang babaeng matalas ang dila. 35 taong gulang siya at nakatira mag-isa sa lumang bahay na kahoy sa dulo ng eskinita. Maganda siya at maayos manamit. Pero ang ugali niya ang iniiwasan ng marami. Tuwing umaga, nakaupo siya sa harap ng bahay habang nagkakape at pinagmamasdan ang mga Tingnan mo to dumadaan. ang yabang maglakad. Kapag may bagong chismis, At itong batang siya ang tutang unang malalaman. nakakaalam. Alam mo ba, si Aling Rosa, nagnakaw daw ng pera sa barangay fund. Kapag may lihim ang kapitbahay, siya ang unang nagkukwento. May ibang babae ang asawa ni Lorna. Minsan niyang sabi sa tindahan kahit walang nagtatanong. Yung anak ni Mang Tony, may padrino lang kaya pumasa. Dagdag pa niya habang nakangisi. Maraming nasaktan sa mga sinabi niya. Isabel daw ang nagsabi na may iba ka. Hindi totoo yan. May mga nag-away na mag-asawa at may mga nagkahiwalay na magkaibigan dahil sa mga kwento niya. Pero para kay Isabel, aliwan lang iyon. Hindi niya inisip na may kapalit ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Isang gabi, may kumatok sa pinto niya. Pagbukas niya, walang tao. May nakasabit lang na maliit na supot. Sa loob nito ay may buhok, papel na may pangalan niya, at maliit na manikang tela na may karayom na nakatusok sa bibig. Natawa pa siya. Itinapon niya iyon sa basurahan at sinabing may nananakot lang. Ngunit kinagabihan, nanaginip siya. Nasa gitna raw siya ng madilim na gubat. May babaeng nakaputi at nakatalikod sa kanya. Naririnig niya ang sarili niyang boses na paulit-ulit na nagsasalita ng masasamang salita. Habang nagsasalita siya, may maitim na usok na lumalabas sa kanyang bibig. Dahan-dahang humarap ang babae. Wala itong mukha. Ang dila ang ugat na kasalanan mo, sabi ng babae, kahit wala itong bibig. Nagising si Isabel na pawis na pawis. Pagbangon niya kinabukasan, namamaga ang kanyang dila at mabigat itong igalaw. Sinubukan niyang magsalita pero paos ang tunog. Lumipas ang 3 araw, lalo itong lumala. Isang umaga, paggising niya, wala na siyang maramdaman sa loob ng bibig. Tumakbo siya sa salamin at binuka ang kanyang bibig. Wala na ang kanyang dila. Malinis ang loob, parang hindi siya kailanman nagkaroon nito. Sinubukan niyang sumigaw ngunit walang tunog na lumabas. Hangin lang ang narinig niya. Dinala siya ng kapatid niya sa ospital. Nagulat ang doktor dahil walang sugat o bakas ng pagdurugo. Parang kusang nawala ang kanyang dila. Walang paliwanag ang medisina. Sa baryo, kumalat ang balita. May nagsabing may kumulam sa kanya. May nagsabing parusa iyon sa lahat ng paninira niya. May bumigkas ng dasal laban sa kanya. Kinuha ang kanyang dila bilang kapalit ng mga salitang ipinangwasa sa niya. Hindi ito basta sakit. Sabi ng matanda. Kung hihingi siya ng tawad at mapapatawad, maaaring maibalik. Pero paano siya hihingi ng tawad kung wala na siyang boses? Mula noon, hindi na lumalabas si Isabel. Hindi na siya nakikipag-usap kahit sa sulat. Tahimik lang siyang nakaupo sa loob ng bahay. Sa gabi, may naririnig siyang mga bulong sa dilim. Mga boses ng mga taong sinaktan niya noon. Hindi niya masagot ang mga ito. Wala siyang maipagtanggol. Isang gabi, bumalik ang panaginip. Nasa gubat siya at naroon ang babaeng walang mukha. May hawak itong bote na may laman. Sa loob, gumagalaw ang tila piraso ng laman. Doon niya nakita ang kanyang dila. Hinahanap mo ba ito? Tanong ng babae. Lumuhod si Isabel at umiyak ng walang tunog. Ngunit ibinuhos ng babae ang laman ng bote sa lupa. Unti-unting nilamon iyon ng lupa hanggang sa tuluyang mawala. Nagising si Isabel na may luha sa pisngi. Kinabukasan, may nakitang bagong manikang nakasabit sa kanyang pinto. Wala itong bibig at tinahinang mahigpit. Sa loob ng bahay, nakasulat sa dingding, gamit ang uling ang isang pangungusap.
Ang salitang nakakasakit ay may kapalit. At sa baryo, mas naging maingat ang mga tao sa kanilang mga sinasabi. Dahil natutunan nila kay Sabel na ang dila, kapag ginamit sa paninira, maaaring kunin ng dilim at hindi na ibalik kailanman.